Okay, magandang umaga naman sa inyo mga kaibigan at mga anak ng Diyos. Ngayon, tatalakayin naman natin ang basahing chapter 5 Genesis. Ipagpatuloy naman natin ang kasaysayan ng Diyos upang malaman po natin sa buong mundo at magtulong-tulungan po tayo sa mga tao upang matid ang magandang balita sa kanyang anak na sa Panginoong Heso Kristo. Unang Genesis chapter 5 versikulo 1 to 32. 1. Genesis chapter 5 versikulo 1. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa wangis ng Diyos, siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan at tinawag na Adam, ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng 130 taon, at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na may panganak si Seth ay 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng 105 taon, at naging anak niya si Enos. At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Enos ng 90 taon, at naging anak si Kainan. At nabuhay si Enos pagkatapos na maipanganak si Kainan ng 815 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enos ay 905 taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Kainan ng 70 taon, at naging anak si Mahalalel. At nabuhay si Kainan pagkatapos na may panganak si Mahalalel ng 840 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Kainan 910 taon, at namatay. At nabuhay si Mahalalel ng 65 taon, at naging anak si Jared. At nabuhay si Mahalalel pagkatapos na maipanganak si Jared ng 830 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mahalalel ay 875 taon, at namatay. At nabuhay si Jared ng 162 taon, at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Jared ay 962 taon, at namatay. At nabuhay si Enoch na 65 taon, at naging anak si Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon,
lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Take note. Genesis chapter 5, versikulo 24 or 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging anak si Lamech. At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamech ng 782 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 na taon at siya'y namatay. At nabuhay si Lamech ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe. Take note guys. Take note guys. Chapter 5, versikulo 28 to 29. Basahin ko, makinig. At nabuhay si Lamech ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe. Na sinabi ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagalan ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamech pagkatapos na maipanganak si Noe ng 595 taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae. At ang lahat na naging araw ni Lamech ay 777 taon at namatay. At si Noe ay may 500 taon. At naging anak ni Noe si Sim, si Cham, at si Japhet. Tatlo guys. Yun po ang Genesis 5. Genesis chapter 5. Talaan niya, versikulo 1 to 32. Proceed tayo sa Genesis chapter 6. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. Take note guys. Genesis chapter 6, versikulo 4. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mangagkaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Take note guys. Genesis chapter 6, versikulo 6. At nagsisi ang Panginoon
na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat, si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Take note guys. Chapter 6 Genesis, versikulo 8. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham, at si Japhet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sakyan at inyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. At ganitong paraan gagawin mo, 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang dorongawan sa sasakyan, at wawakasan mo ng 1 siko sa dakong itaas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mahaba, pangalawa at pangatlo. At ako narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga na buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mamatay. Tingnan nyo guys. Datapwat, pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo. Take note guys ha. Genesis chapter 6, versikulo 18. Datapwat, pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang inyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nangabubuhay sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri, upang maingatan silang buhay, na kasama mo, lalaki at babae, ang kinakailangan. Sa mga ibon ayon sa kani-kanilang uri, at sa mga hayop ayon sa kani-kanilang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kani-kanilang uri, 2 sa bawat uri ay isasama mo sa iyo, upang maingatan silang buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain, at imbakin mo sa iyo, at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos.
ay gayon ang ginawa niya. Salamat guys. Dito lang po tayo natapos. Bukas na po ang iba. Dalawa po yan, chapter 5 at 6. Unawain nyo at pakinggan nyo at basahin, i-share sa buong mundo. At kayo po'y maliwanagan kung paano mamuhay sa mundo at ang kasama mo. Si Amang Yahweh na nasa langit at ang kanyang anak si Panginoon